ng lahat ng naririto'ng bulaklak. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Ang binata umibig sa dalagang nakakukit. Kung mariba'y walang nais, ngunit puso'y bumibindi. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng nayon at bukirin. Tunay na galak ng lahat ng naririto'ng bulaklak. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Ang dalagang taga-layon, pahinhin at mahinahon, laging may sulyap na lihim, at ang puso'y kalong-kalong. Kaya't kung iibigin, magtiyaga kang manalangin. Kung hindi ay magpapawi, lalayo ang pagtingin. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng nayon at bukirin. Tunay na galak ng lahat ng naririto'ng bulaklak. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Awit at sayawan naman ang nakaganyan. Mapagpalang araw sa ating lahat. Tunay ngang kaysakap balikan ang mga panahong namumutawi sa ating lahat. Ang pag-unawa at pagpapahalaga sa yamang taglay ng ating bansa, lalo na sa usaping kultural na siyang bahagi ng ating identidad. Ngayong araw na ito ay ang pagkakataon kung saan ang tayong mga kabataan naman ang magpapamalas ng mga hakbang kung paano makalilikha ng pagbabago sa preserbasyon at pagkilala sa ating yaman. Bago natin simulan ang pagdaraos na ito, ang lahat muna ay inaanyayahang magsitayo para sa pambungad na panalangin na susundan ng pambansang awit ng Pilipinas at Calabarzon March. Nawa'y maging gabay, saan man magtungo, tuwing nalulumbay, ilawan ang puso. Itong aming dasal, kapag naliligaw, kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan patungo sa iyo. Aming panalangin, Nawa'y pag-ibig mo, O Diyos, kami tingin ilaw sa aming puso. sa bawat
giliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa bibig mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisihin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit pumabaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang bisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningin, ang bituin at araw ng kailan pang may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang biligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Dito sa timog Katagalugan, sumibol ang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masakana. Lahat kami may pagkakaisa, sa ngiti ay sama-sama. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa habang panahon. Lalamig ang Rizal, Cavite, Luna, Batangas, Quezon, at mga lungsod pa. Antipolo, San Pablo, Cavite, Luzon, Batangas, Calamba, Santa Rosa, Dasmariñas, Tayabas, Imus, Bacoor, Biñan, Cahuyan, Pinaguyas, Malawan at Lipang. Hey, hey! Ang kawani ay tangi-tangi, at lingkod ay laging tawid. Ayan naman sa Diyos ang aming lahi, kamatayan ay paunlarin, ito ang unang layunin. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa habang panahon. Lalamig ang Rizal, Cavite, Luna, Batangas, Quezon, at mga lungsod pa. Antipolo, San Pablo, Cavite, Luzon, Batangas, Calamba, Santa Rosa, Dasmariñas, Tayabas, Imus, Bacoor, Biñan, Cahuyan, Pinaguyas, Tanawan at Lipang. Hey, hey! Dito sa timog Katagalugan, sumibol ang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masakana. Lahat kami may pagkakaisa, sa ngiti ay sama-sama. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa habang panahon. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa habang panahon. Mabuhay! Maaari na pong magsiupo ang lahat. Muli, isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Liza Dapla at ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang isang selebrasyong siguradong tatatak bilang isa sa mga pinakasignipikong selebrasyon ng taon, hindi lamang dahil ito ay kaabang-abang at pinaghandaan, ngunit lalo pat kasabay ng pagdiriwang na ito ay ang ating pagkilala sa iba't ibang pandaigdigang selebrasyon na itinaguyod ng UNESCO, gaya ng International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, International Year of Artisanal Fisheries and Agriculture, at International Year of Sustainable Mountain Development.
Ako naman si Paolo Añoso na nagpapaalalang hindi dito natatapos ang pagkilala sa iba't ibang selebrasyon patungkol sa ating nakaraan. Sapagkat ngayong buwan ng Agosto ay ating taunang ipinagdiriwang ang Buwan ng Wikang Pambansa na may temang Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha, na naglalayong maisadambana sa dignidad ng mga katutubong wika at sa kultura ng mga komunidad na nagmamay-ari nito. Kaugnay na rin ang pagkilala sa mga wika ng mga katutubo at pag-aksyon tungo sa pagbibigay proteksyon sa mga ito, na isa sa mga advokasya ng ikapitong baitang, ang Habi Ambassador. Ngayong taon, tila isang panibagong serye na naman ng pagsubok ang kinahaharap nating mga Pilipino. Ang muling pagbubukas ng mga paaralan sa gitna ng krisis na dala ng pandemya ay simbolo ng pag-asa para sa nakararami at ang patuloy nating pakikibaka upang maging isang bansang may sariling identidad ay isang hangaring matagal ng nais kamtin. Isang pagkakakilanlang kumikilala sa pagkakaiba-ibang senyales ng kayamanan at isang kulturang tiyak hinahangaan ng karamihan. Ang wika at kultura ay hindi mapaghihiwalay, gaya ng mga Pilipinong patuloy na naglalayag laban sa daluyong na dala ng mga pagsubok sa lipunan. Patuloy nating pagyamanin ang kulturang ito at samahan niyo kaming mga kabataan na simulan ang pagbabago. Ngayon, upang bigyan tayo ng isang pambungad na pananalita at mensahe, sabay-sabay nating palakpakan ang punong guro ng International School for Better Beginnings, Dr. Elizabeth R. Enverga. Isang masaya, maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay! Tuwing Agosto ng bawat taon, ang buwan ng wika ay isa sa mga pinakaaabangang kaganapan sa lahat ng mga paaralan. Ang buwan ng Agosto po ay totoong napakahalaga sa buhay nating mga Pilipino sapagkat ito po ang buwan na ipinagmamalaki natin ang ating pagiging makabansa sa pamamagitan ng pagbibigay pugay at kahalagahan sa ating pambansang wika, ang wikang Pilipino. Kasama na rin ang pagbibigay pugay sa itinuturing nating ama ng ating wikang pambansa, si Manuel Luis Quezon. Ang ating pagdiriwang sa taong ito ay may temang Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Bilang pagtugon sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika, aking hinihikayat ang pamilyang ISBB na hanggat maaari ay gamitin ang wikang Filipino sa pang-araw-araw na pakikipag-usap at iba't ibang gawaing pampaaralan ngayong buwan ng Agosto. Ang ating pagtugon ay kinakailangan upang mapaunlad at mapalaganap ang wikang Filipino tungo sa pagpapaunlad ng pananaliksik sa iba't ibang disiplina at pagbuo ng iba't ibang likhang sining. Ang ating paaralan ay patuloy na magiging tagapagsulong ng ating pambansang wika at mga dialekto upang mapagtibay ang ating pagkakilanlan bilang Pilipino. Layunin nitong muling kilalanin ang mga wika ng mga katutubo at gumawa ng paraan upang ito'y mapangalagaan at patuloy na malinang. Ngayong araw na ito, ako po ay nagagalak sapagkat wala man tayo sa paaralan ay muli tayong nagkasama-sama sa isang plataforma na tinatawag nilang bagong normal sa panahon ng pandemya. Tuwing Agosto, ipinagmamalaki rin natin ang matandang kaugalian ng pagdamay at pagtutulungan sa ating programang Barrio Fiesta, sapagkat nababatid ng lahat na sa pamamagitan ng panalangin, pagiging matiisin, at bayanihan, makaaahon tayo lahat sa kahirapan.
At sa huli, muli ko po kayong inaanyayahan na itanyag natin ang ating pagiging Pilipino at ipagmalaki natin ang ating wikang pambansa, ang wikang Filipino. Naway ligtas at nasa mabuti po kayong kalagayan sa gitna ng pandemya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood at muli, mabuhay po tayong lahat. Naway magsilbing inspirasyon sa atin ang mensahe ng ating punong guro. Muli, maraming salamat po, Dr. Elizabeth R. Enverga. Isang kapanapanabik na presentasyon ang handog ng bawat departamento ng ating paaralan. Simula nang dumating ang buwan ng Agosto, samot-saring aktibidad na ang ating naisakatuparan. Mayroong ilang mga arts showcase na makikita sa ating paaralan, iba't ibang kompetisyon sa pagsulat at pagtatanghal. Ngayon naman, tunghayan at sabay-sabay tayong mamangha sa obra maestra ng kapwa kong mag-aaral na nagsumikap na maisakatuparan ang sari-sariling pagtatanghal. Ang alamat ng Luzon, Visayas at Mindanao. Noong unang panahon, wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Mayroon lamang na maliliit na pulo na may nakatirang isang higante. Ang kuweba niya ay nasa kalagitnaan ng Dagat Pasipiko. Kasama niyang naninirahan ang kanyang tatlong anak na babae, sina Minda, Luz at Bisaya. Isang araw, kinakailangan umalis ang amang higante upang magaso sa kabilang pulo. Kailangan maiwan ang tatlong magkakapatid kaya pinagsabihan niya ang tatlo. Huwag kayong lalabas ng ating kuweba. Diyan lamang kayo sa loob dahil sa mga panganib sa paligid. Hintayin ninyo ako sa loob ng kuweba. Opo, Ama. Nang makaalis na ang amang higante, naglinis ng kanilang kuweba ang magkapatid maliban kay Minda. Inayos nila itong mabuti upang masiyahan ang kanilang ama. Samantalang, lumabas pala si Minda at namasya sa may dagat nang hindi nagsasabi sa mga kapatid. Tuwang-tuwa si Mindang naglalaro ng mga along nang gagaling sa gitna ng dagat. Namasyal siya at hindi niya napansin na malayo na pala siya sa tabi ng dagat. Habang siya ay naglalakad, isang dambuhalang alon ang lumapit kay Minda. Nagsisigaw siya habang tinatangay ng alon sa gitna ng dagat. Si Minda, humihingi ng tulong. Oo nga, halika na. Hinanap nila si Minda at nakita nila itong sisinghap-singhap sa tubig. Hayun, sa malayo. Hindi marunong lumangoy si Minda. Mabilis nilang nilusong si Minda. Malalim pala doon. Inabot nila ang kanilang kamay sa kapatid. Sa kasamaang palad, ang tatlong anak na babae ng higante ay hindi na nakaahon. Nang dumating ang higante, nagtataka siya kung bakit walang sumalubong sa kanya. Wala ang tatlo sa kuweba. Ni isa ay wala roon. Saan kaya nagtungo ang aking tatlong anak? Luz, Bisaya, Minda. Hinanap niya sa paligid. Wala roon. Pinuntahan niya ang ilang malapit na pulo. Ni Anino, wala. Biglang umalong ulit ng malakas at dumating
ilong. Tumalon siya sa dagat at hinarang ang kanyang mga anak hanggang sa mawalan siya ng lakas. At sa pagod at hapis, napahilig sa isang bato at tuluyang natulog. Mahabang pagkatulog ang nagawa ng kawawang higante. Nang magising ang higante, nakita siya wala doon dati. Tumayo siyang bigla at tiningnan mabuti. Ano ito? Saan galing ang tatlong pulong ito? Ito kaya ang tatlong ito? At buhat noon, tinawag na Luzon, Visaya at Mindanao ang tatlong pulo. Dito nagmula ang bansang Pilipinas. Nasa gawing timog sa Asya, bahagi ito sa Pilipinas sa katimugang bahagi ng Asya. Araling moral. Gampanan ang tungkulin sa kapatid. Sumunod sa nakakatanda o magulang. Ito ang hinihingi ng kalakaran sa lipunan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Paalam! Una, kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Ay! Binuhay mo ang diwami, laling siwag jinilimi. Binuhay mo ang diwami, laling siwag jinilimi.
nangangawit. Hindi ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Sa umaga pagkising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit. Hindi ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina, mga kaliyab, tayo'y magsipag unat-unat. Magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas. Halina, halina, mga kaliyab, tayo'y magsipag unat-unat. Magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas. Para sa araw ng bukas. Una, kaya, ay! Sa bawat pagsikat ng araw, nagdadaan ay manaw. Sa biyayang maapaw, kultura'y nilibabaw. Luzon, Visayas lang lamang ang sayaw, ang sigaw. Ritmo ng tambol ay ating sabayan. Sa musika'y iindak ang katawan. Pangkain, sayaw, sining at musika, sumasalamin sa ating kultura. Pilipinas, tunay kang nagniningning. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibaw.
Leroy Alma. Ang wika ko'y ang wikang ate. Katutubo. Nang paniina sa nuno ng kanyang nuno. Ito ang Hindi ito natatakot sa pagsakop. Yumayaman ito kahit lumuluhang nakagap. Ang wika nga, walang wikang isinilang upang maging mas mataas kaysa ibang salita. Walang wika sa sarili yumayaman. Umiibig man, manalig sa banyaga. Ngunit huwag ilimutin ang sarili nilang wika. Malango na sa mabangot, bulaklaking tayong dila. Ngunit huwag sa mga patigila mo malaya. Ang wika ko at wika natin may pain. Ang iwaga ng gunita, pag hinukay, lumalalim. Mula sa Saudi Arabia, Pilipino ako. Mula sa India, Filipino ako. Mula sa Singapore, Pilipino ako. Mula sa Dubai, Pilipino ako. Mula sa Qatar, Pilipino ako. Mula sa Kuwait, Pilipino ako. Pilipinas ang bayan ko! Igorot is a group of wet rice agriculturalists occupying the mountains in the area of northern Luzon, Philippines. Igorot are any of various ethnic groups in the mountains of this region. Agricultural terracing and farming are their principal means of livelihood. The Igorot live in small hamlets scattered among the rice terraces. Igorot society collects several ethnic groups in the Philippines that come from the Cordillera administrative region of Luzon.
Ang buwan ng wika ay ginugunita tuwing Agosto. Ito ay ginagawa upang alalahanin ng kasaysayan, kilalanin, panatilihin, at paunlarin ng wikang Filipino. Ginagawa ito bilang pagsaludo at pagmamahal sa Pilipinas. Ang tema ng buwan ng wika ngayong taon ay nagbibigay importansya hindi lamang sa lengguwahe, pati na rin sa mga kultura ng mga katutubo. Kaya naman ating panoorin ang inihandang presentasyon ng ilang mag-aaral ng ikapitong baitang. Halina't, panoorin natin ang kanilang version ng sayaw ng Ibaloy. Today marks another year to celebrate Filipiniana, showcasing a vast array of cultures and traditions of different tribes from different island groups. Without further ado, in behalf of the grade 11 ambassadors and administrators, ladies and gentlemen, we welcome you to the vast, diverse community of the Agusan Manobos of Esperanza Agusan del Sur. Mindanao, 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 Mindanao. One of the indigenous peoples found within the outskirts of Mindanao are the Manobos, primarily located around northern Mindanao. They are named accordingly after their place of origin. Take for example the Agusan Manobos, named after Esperanza Agusan del Sur. Let us divulge the different aspects of their lives, from their primitive yet effective methods of farming, to their traditional style of embroidering meticulous designs on their outfits. It is important to have a sense of gratitude in order to appreciate their collaborative efforts to accentuate the cultural aspects, rituals, and traditions and festivities such as the Kaamulan Festival. Either way, here in the Philippines, you will surely see the beauty of diversity.
magsuot ka nito, parang plug siya eh. Kailangan hindi basta-basta nasusuotin lang. Yung mga disenyo lahat nandito, nanggagaling sa kalikasan at saka dito sa kultura namin. Sierra Madre, tahimik ang aming daigdig. Nang dumating ang mga gahaman, dala ay ligalig. Japan, binulabog na ng ingay ng lagaring demakina. Ang yaman ng kagubatay kanilang kinukuha. Panaghoy ng Sierra Madre, aming ina. On potok na yan na din ni Maki Japan. Japan, on potok na yan na din ni Maki Japan. On potok ng lupang libingan ng aming ninuno. Lalamunin na ng tubig ng dam na itatayo. On potok na yan na din ni Maki Japan. Kalikasan. Kailanman ay hindi mapapalitan. Kabila ng diskriminasyon na kinakaharap ng tribong Bajau, ang kanilang lumalagong kumpiyansa at paniniwala sa sarili ang nagpatunay na sila ay nananatiling puno ng pag-asa at pagkakaisa.
pagtanggap at pagtatanggol sa kanilang karapatan, tayo ay nagiging tulay upang maimulat at muling buksan ang daan tungo sa pagkakaisa at pagpapaunlad ng ating bayan at kultura. Tunay na talagang mahusay ang bawat isa sa atin. Sumasalamin ito sa isang katangiang katangi-tangi sa ating mga Pilipino. Ang pagkilala at pasasalamat ay pinahahatid din namin sa mga guro na siyang gumabay sa mga mag-aaral sa bawat presentasyon, lalo na kina Teacher Lloyd at Teacher Rose, ang mga ulong guro sa asignaturang Filipino. Nawa ay nagsilbing inspirasyon sa atin ang naging presentasyon ng kapwa kong mag-aaral, hindi lamang sa usaping pag-alam, ngunit maging sa paglikha ng pagbabagong may malaking impact sa kinabukasan. Ngayon naman ay bilang bahagi ng ating taunang programa, halina't sumabay sa mga piling guro at mag-aaral sa pagtatanghal ng tradisyonal na awitin at sayaw sa saliw ng musikang Pinoy Ako. Maaaring buksan na ang mga kamera ng bawat isa sa Zoom. Upang sa gayon ay tunay na makasabay tayo sa awitin at galaw na ating matutunghayan. Bisaya, Tagalog, isa tayo.
Tunay na salamin ng ating identidad ang diwang nangunguna sa awiting ating napakinggan at sinabayan. Isang pagpapaalala na dapat ipagmalaking Pinoy ako, Pinoy tayo. Dito na po nagtatapos ang iba't ibang pagtatanghal ng kapwa ko, mag-aaral at ilang mga guro. Nawa ay nagising ang ating kamalayan sa tunay na sitwasyon at kalagayan ng ating mga katutubong, kababayan at patuloy tayong magkaisa, lalo na sa mga panahong sinusubok tayong lahat na yakapin ang mga makamundong bagay at paniniwala mula sa mga kanluranin. Tandaan, ang isang bansang hindi kinikilala ang sariling wika at kultura ay tila isang taong walang kaluluwa at walang sariling pagpapasya. Ngayon ang panahon upang kilalanin natin ang mga katutubong wika at sila ay pahalagahan. Maraming salamat po sa pakikiisa sa pagdiriwang na ito. Ang kasunod na bahagi ng programa ay isasagawa sa bawat Zoom na inyong kinabibilangan. Para sa ating Barrio Fiesta, kaalinsabay na rin ang programang Kapwa Ko, Kasalo Ko na may layuning magbahagi bilang pagpapakita ng bayanihan. Patuloy po mag-ingat ang lahat. Muli, ako si Paula Nyoso. At ako, si Lysel Dapla, hanggang sa susunod nating pagkikita.